Good evening po, Sir Paul. Bago natin simulan ang kwento ko, may itatanong ako sa inyo. Naniniwala ba kayo sa mga pampaswerte? Sa feng shui? Sa mga horoscope? Ako kasi dati, naniniwala ako sa mga ganyan. Pero dahil po sa pangyayaring ito, itinigilan ko na po ang mga bagay na yan. Dahil kasi sa mga paniniwala kong yan, nagkandaletse-letse ang pamilya ko. Muntikan ng mabuwag at may muntik ng mamatay. Taong 2002. Nakatira pa kami sa Cavite noon. Actually, kalilipat lang po namin doon. Nakakuha kasi kami ng misis ko noon ng isang bahay na rentoon. Subdivision po. Row house po ang subdivision na iyon. Dikit-dikit. Sa katunayan, mga taga Maynila talaga kami ng asawa ko. Pero dahil sawa na kami sa pangungupahan, sumugal kami sa bahay na iyon. At least kung maghuhulog man kami ng pang-monthly, at least balang araw ay mapapasamin po ang bahay. Hindi naman ito pang high-end na bahay. Kumbaga lokos-lokos lang din po. Yun pa lang din kasi ang kaya namin mag-asawa noon. Dati kasi ang trabaho ko po ay home base, habang ang misis ko naman po, nag-oopisina. Ako ang nag-aalaga sa mga bata. Kasi hindi na naman alagain yung mga anak ko. Grade 6 na po ang panganay ko noon at grade 3 naman po ang bunso. Kayang-kaya na po nila ang sarili nila. Hinahatid ko lang po sila sa eskwelahan. Tapos sila na po ang bahala umuwi. Walking distance lang naman kasi ang eskwelahan doon sa subdivision na iyon. At ang trabaho ko naman po, magsisimula po ng hapon hanggang gabi. At ang asawa ko naman po, nag-uuwian po. Sa Pasay lang naman po ang kanyang opisina. Anyways, heto na nga. Kagaya po ng sabi ko sa inyo, mahilig talaga ako sa mga pangpaswerte. Sa mga disenyo, sa mga display, basta lahat ng pampaswerte, kahit nga anong relihiyon, tinatanggap ko. Hanggang sa isang araw po. Doon po sa may subdivision namin, meron pong naglalako. Bili na po kayo, pampaswerte! Bili na ho kayo, murang-mura lang. Siyempre, nagpantingan-ting ako. Agad akong napalingo doon sa naglalako na lalaki. Kuya, ano yan? Pampaswerte ho madam. Para mas gumanda po ang buhay ninyo. Pagkita ko, isa po itong palawit. Parang may naka-engrave pa nga po na Chinese markings. Anong klaseng pampaswerte po yan? Galing pa po itong China ma'am. May ritual po ito ng mga monghe doon. Kapag sinabit niyo po ito dyan sa may pintuan ninyo, sunod-sunod po ang swerteng darating sa inyo. Wala pong makakapasok na malas. Talaga ba? Magkano naman yan? 100 pesos lang po. Abay, sige, bibili ako. Bumili nga po ako ng isa. Sa totoo niyan, medyo may kalakihan nga po yun. Para po siyang chimes. Ganoon. Pero hindi po tumutunog. Para po siyang baso na nakasabit. Tapos, marami pong mga nakaukit na Chinese markings. Pagkatapos po noon, mabilis pong umalis yung lalaki. Nagpasalamat din ito. Ako naman tuwang-tuwa. Sinabit ko po yun doon sa aming pintuan. Lumipas po ang mga araw. Ewan ko pero para pong nagkatotoo yung sinabi ng lalaki. Sunod-sunod kasi ang swerte sa amin. Yung asawa ko na-promote. Yung panganay ko, nag-top 1. Yung bunso ko naman, nanalo din po sa singing contest sa school niya. Samantalong ako, nagkaroon po ng maraming kliyente. Bukod pa roon, marami kaming maliliit na swerteng natanggap. Basta, ang saya-saya po talaga. Lahat kami nararamdaman ng bagay na yun. Lumipas pa po ang mga araw. Napansin ko po, na yung bunso ko pong anak, medyo nag-iiba po yung ugali. Ganon din yung panganay ko. Minsan sumasagot na po siya sa akin. Yung panganay ko naman po na anak, napapabarkada. Gabi na po kung umuwi. Hindi ko naman magawang bawalin kasi busy po ako sa trabaho hanggang gabi. At yung asawa ko naman po, madalas din pong ginagabi ng uwi. At pag umuuwi pa, lasing, na dati hindi naman po niya ginagawa. Ako naman, hindi ko makontrol ang pamilya ko noon kasi loaded po ako ng trabaho.
Kasi nga, kapopromote ko lang. Sinabi ko lang sa sarili ko noon na baka lilipas lang din po ang panahon. Konting tiis lang kako. Babalik din po sa dati ang pamilya ko. Ngunit, nagkamali ako. Isang gabi po noon, kumpleto kami sa bahay. Ako nagtatrabaho ako noon. Yung mister ko nagiinom habang nanonood ng palabas. Yung panganay ko nasa tapat ng bahay namin, kasama ang mga kaibigan niya. Habang yung bunso ko naman, nasa taas. Nanonood po ng palabas doon sa telebisyon namin sa itaas. Ngunit maya-maya po, laking gulat na lang namin nang bigla pong nagsigawan ang anak ko at mga kaibigan niya sa labas. Siyempre kami naman pong nasa loob, napalabas. At laking gulat na lang namin nang may mga nag-aaway po. Sa madaling sabi, yung grupo po ng kabataan ng panganay ko, sinugod po ng kaaway nilang grupo. Gulong-gulo ako nun kasi akala ko, pakikipagkaibigan lang ang gusto ng anak ko. Pero bakit ganun? May biglang riot. Hindi naman po palaaway ang anak ko noon. Palaaral po ang bata na iyon. Kaya naman takantaka ko kung bakit nga po nagkaganoon. Mabilis po ang mga naging pangyayari. Nagkabatuhan ng bato, basagan ng bote, hanggang sa ang anak ko po, nasaksak po. Nasaksak ng ice pick. Mabuti na nga lang po, nadaplasan lang po yung anak ko sa may hita. Nagasgasan lang. Hanggang sa lumabas na nga po ang iba naming mga kapitbahay. Pinaghuli yung mga sumugod na kabataan. Yung ilan ay nahuli. Yung ilan ay nakatakas. Hanggang sa nagdatingan na po ang mga barangay tanod. Fast forward po. Pauwi na kami nito galing po sa may klinik. Nanggaling na rin kami sa may barangay. Yung anak ko noon galit na galit. Ganon din ang tatay niya. Yung bunso ko naman, tuwang-tuwa sa nangyayari. Para nga po talagang hindi ko kilala ang pamilya ko. Hindi naman kasi ganun yung dati pa eh. Pero maya-maya, yung kasama ko po na isa sa mga kapitbahay namin, bigla pong nagsalita. Si Nanay Melinda. Ineng, napupuno ng masamang enerhiya ang bahay nyo. Nararamdaman ko. Napalingon ako sa kanya. Ano pong sinasabi nyo? Hindi ganyan ang pamilya mo noon ano? Nagsalita pa na nagsalita ang matanda. Kinikilabutan niya ako kasi para po nagtutugma ang mga sinasabi niya sa nangyayari sa pamilya ko. At sa pag-uwi po namin, sinuri niya po ang bahay namin at isang bagay lang po ang pinakatitigan niya. Yun ay ang nabili kong pampaswerte na isinabit ko po sa may pintuan. Kinuha niya po ito, sinindihan, tapos para po siyang nagdasal na hindi ko maintindihan. Ineng, malas ang bagay na ito. Ito ang dahilan kung bakit napupuno ng masamang enerhiya ang bahay mo. Kung bakit nag-iiba ng ugali ang miyembro ng pamilya mo kabilang na ikaw. Pero wag ka mag-alala. Tinanggal ko ng malas. Kinabukasan po noon, ewan ko pero ang sarap-sarap po ng gising naming pamilya. Ang gaan ng loob namin na wala ang mabigat na pakiramdam. Sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, parang naramdaman ko ulit ang pagbabalik ng mga mahal ko sa buhay. Sinabi ko sa kanila ang nangyari, yun tungkol sa pangpaswerteng nabili ko. At miski raw sila, wala nang dumating yun sa bahay namin, nag-iba ang pakiramdam nila. Para daw may something na kumokontrol sa kanila, which is sa akin nga rin. Yung feeling na kahit alam kong may mali sa bahay, kahit ganun yung nangyayari sa pamilya ko, hinahayaan ko lang. Parang natutuwa pa nga ako sa mga nangyayari. Ang sabi pa nga ni Nanay, demonyo raw ang kumokontrol sa amin. Mabuti nga maaga ko raw naagapan, dahil kung hindi, baka raw nagpatayan pa kami doon sa bahay na iyon. Mula po nun, lahat ng pampaswerte kong binili sa aming bahay, pinag-aalis ko. At alam niyo po ba, imbis na malasin, mas sinuwerte pa po kami. Nakalipat kami sa mas magandang subdivision. Gumanda kasi ang trabaho ko kay Mr. Den.
Yung mga anak ko, gumanda ang takbo ng pag-aaral. At ngayon nga po, nakapagtapos na po sila. Ako may sarili na pong negosyo. Si Mister, maganda na po ang posisyon doon sa kumpanya niya. Mas maganda po ang buhay. At ngayon, masasabi ko sa sarili ko na hindi na ako naniniwala sa mga pampaswerte. Dahil kung gusto mong gumanda ang buhay mo, magsumikap ka at maging mabait ka sa mga taong nasa paligid mo.